Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang hapon sa inyong lahat. It's 1:30 in the afternoon here in the Philippines at dalawa ang ating pag-uusapan ngayon. Una nating pag-uusapan ay itong si Presidente Bongbong Marcos at si Presidente Joe Biden ng Amerika ay nagkaharap na. Okay, yan ang una nating pag-usapan. Pangalawa nating pag-uusapan ay itong seremolya, may update tungkol kay General Bantag. Okay, pag-usapan rin natin yan. Pero bago ang lahat, help me na i-like at i-share tong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, subscribe, follow Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe Donmar TV sa Facebook at sa YouTube. 1, 2, 3, go! Okay. So, ito na nga. Presidente Bongbong Marcos at itong si Presidente Joe Biden of America nagkaharap na. Okay, ngayon lang ito, binalita ito, ipapakita ko sa inyo itong balita na ito na binalita ito ng GMA. Okay, yan ang slide. Ito yung mga tunay na pictures, no? President Joe Biden meets with President Ferdinand Marcos Jr. in the Oval Office. In his opening statement, Marcos said that it is only natural for the Philippines to look to its sole treaty partner in the world. So strengthen and to redefine the relationship that we have and the roles that we play in the face of these rising tensions that we see now around the South China Sea and the Asia Pacific and Indo-Pacific region. Okay, GMA yan ha. Binalita yan. So, bakit ba mahalaga ang pagkikita nila ni PBBM at itong si President Joe Biden? No? Kasi, mahalaga ito dahil una nang sinabi ni Presidente Bongbong Marcos na meron siyang i-adjust tungkol nga dito sa Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Dahil nga, alam naman natin na sometimes hindi maiintindihan nitong China kung ano yung EDCA. Na EDCA is for defense only. Hindi makipagyera ang Pilipinas o yung Amerika dito. No? Kung meron man ang conflict ang Taiwan at China, sa kanila yan. No? So, yan ang pangunahing rason bakit pumunta si Presidente Bongbong Marcos dyan. Merong mga adjustments, especially sa Mutual Defense Treaty nila. Itong si Presidente Bongbong Marcos, gusto niya na to be frank with President Joe Biden, no? Sa lahat-lahat. Kung ano ang ibig sabihin ng Mutual Defense Treaty, anong ibig sabihin ng paggawa natin itong EDCA na ito ay magaling na hakbang na ginawa ng Presidente Bongbong Marcos. Okay? Prangka siya kay President Joe Biden, no? Hindi plastikan. Okay? So, yan, una nang sinabi ni Presidente Bongbong Marcos na gusto niya ang kanyang gobyerno sa Pilipinas is for peace. Okay? Itong ginagawa lang ni Presidente Bongbong Marcos ang kanyang tungkulin sa Mutual Defense Treaty noong 1951 na ginawa ito na magtulungan ang dalawang bansa, Amerika at Pilipinas. No? Kung sino man ang merong bansa na makipagdigmaan dito, tutulong yung isang bansa. Yan ang Mutual Defense Treaty. Okay? For defense only ang EDCA. Yan, klaruhin yan at dapat malaman yan ng mga taga-China. Okay? So, alam naman natin at warm welcome yung pagsalubong itong si President Joe Biden kay Presidente Bongbong Marcos, and that's a good news. Makikita mo talaga na malaki yung respeto ng Presidente ng Amerika kay Presidente Bongbong Marcos. At nakita ko rin sa mga balita na itong si Presidente Bongbong Marcos together with her First Lady nakipagkita sa Filipino community.
Okay, and Filipinos there are very happy. And also, itong si President Bongbong Marcos ay nagbigay ng speech doon sa ating Filipino community. Okay, and that was a good speech. And also, hindi natin maiiwasan, meron ring mga nagpo-protesta doon. Sige, pwede lang kayong magpo-protesta doon, no? Na sabi pa nga nila, never again to martial law, no? Wala namang martial law. Grabe naman to. Ang sa akin lang, no, libre naman tayong mag-express sa ating sarili, no? Freedom of expression, hayaan na yun. Natural, meron talagang magrarally doon sa Amerika, nagpo-protesta, pero ang konti lang nila, no? Konting-konti lang sila. Nakakatawa nga eh, na parang scripted talaga. Meron pa talagang hindi Pilipino eh, mga foreigners pa yung nagpo-protesta doon, parang binabayaran. Ewan ko na kung binabayaran ba sila doon, but basta yun lang, no? Hindi maiwasan yan. So, kayo mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa issue na ito, sa pagpunta ni PBBM sa Amerika, nakipagkita kay President Joe Biden. Anong masasabi nyo dito? Pabor ba kayo sa ginawa ng ating presidente? Pabor ba kayo kay Presidente Joe Biden? Comment, react, babasahin natin yan lahat. Pag-usapan yan sa comment section. So, pangalawa nating pag-uusapan, by the way guys, ipapakita ko sa inyo yung Filipino community doon, ha? Na, yan ang mga pictures. Kalimutan ko. Doon. PBBM meeting with the Filipino communities doon. Yan. With First Lady Liza Araneta Marcos. Okay? Yan. Very happy yung mga tao, nagsisigaw. Ayan, warm welcome with our President. So, pangalawa nating pag-uusapan ay itong General Bantag, no? May bagong update itong si Remulla. Ayan. Papakita ko muna sa inyo ang okay, i-erase ko muna ito. Ayan. Binalita ito ng ABS-CBN. Ito yung update tungkol kay Bantag, no? Sabi ni Justice Secretary Boying Remulla na gagawin nila ang lahat ng kinakailangan para sa kaligtasan ni dating Bucor Chief General Bantag o Gerald Bantag kung totohanin nito ang intensyong sumuko. Ayan. DOJ handang i-rekomenda na maikulong si Bantag sa Camp Crame. I think nandyan rin si Dilima sa Camp Crame, di ba? So, pinasusuko na itong si General Bantag. Ngayon, pinaghahanap na ito ng authorities. So, sana naman hindi ito magiging magulo, no? I don't know sa kampo ni Gerald Bantag kung ano ang plano nila, no? But for sure, I know na itong si General Bantag ay susuko ito. Okay? I would suggest na sumuko na at harapin itong kaso na ito, no? Ako pabor naman ako dito kay Bantag eh. Hangang-hanga ako itong si Gerald Bantag sa Bucor noon, no? Pero ang tanong dito, sana naman itong sabi ni Secretary Boying Remulla na gagawin nila ang lahat na kinakailangan para sa kaligtasan ni Bucor Chief Gerald Bantag, dahil alam naman natin na maraming galit dito kay General Bantag dyan sa kulungan eh, di ba? Yung mga drug lords doon, very strict itong si General Bantag, kaya ang daming nagalit dito. So, I hope naman itong si Remulla ay totohanin niya ang kanyang sinabi na kapag madakip na itong si General Bantag at ililitis niya yung kaso, so syempre nandun siya sa kulungan, dapat yung kaligtasan ni Bantag ang kanilang priority. Okay? Because careful tayo dito kasi pwede itong backfire, Remulla. Pwede kang masira dito dahil ang daming supporters nitong si General Bantag. Diba? So, kayong mga audience ko dito, ano ang masasabi niyo kay Remulla na gagawin raw niya ang lahat sa kaligtasan ni Gerald Bantag kapag madakip ito, na safety ang kanyang kulungan? Ano ang masasabi niyo doon? At ano ang masasabi niyo kay General Bantag? Dapat na bang sumuko si General Bantag sa authorities? Comment, react, at pag-usapan natin yan sa comment section.
Okay? So guys, like and share this video and subscribe, follow Don Mar TV para lagi kayong updated sa mga balita dito. Okay? Like and share guys para marami ang makakita sa video na update natin. Okay? So guys, hanggang dito na lang itong video natin. Have a great day sa inyong lahat. And by the way guys, ito, Caveman Coffee, still available sa Shopee. Bili na kayo niyan. Okay, 22% off yan ang coffee na iniinom ko every morning. Okay, pansamantala na lang tayong nag-advertise dito sa coffee natin kasi bawal raw sa Facebook ito, no? Medyo kinakat nila yung aking traffic dito dahil sa pag-advertise dito. Guys, bili kayo dyan. Okay, so have a great day sa inyong lahat and God bless.